Kalunos-lunos ang sinapit ng mga sakay ng isang van matapos mabangga ng kasalubong na van sa Davao City. Patay ang 4 na pasahero. Ang nahulikam na disgrasya tinutukan ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Binugaw sa Turil District, Davao City, alas 7:41 kaninang umaga. Ang kulay gray na van na nasa inner lane biglang tumawid sa innermost ng northbound lane ng Davao-Digos Highway. Ngunit sa halip na dumaan sa kurbada ng highway, dumiretso ang gray na van hanggang sa nabangga nito ang isang puting van sa kabilang lane. Napahinto ang nabanggang puting van sa gitna ng southbound lane ng highway. Napahinto naman ilang metro ang layo ang bumanggang gray na van. Muntikan pang mabangga ang itim na SUV na kasunod ng puting van. Mabuti na lang at agad na nakailag. Kalaunan, nasa gilid na ng highway ang ilan sa mga sugatang pasahero ng nabanggang puting van. May agad namang tumulong upang mabigay ng paunang lunas. Agad na isinakay sa mga dumating na ambulansya ng barangay ang mga sugatan at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Gikan sa Samal niya ang isa, gikan sa Digos. Diya sila nag-abot sa Binugaw. Nya maulagi to na yung mga casualty. Idala na mo sa SPMC. Asa sir, mas daghan with o casualty ato? Katumputi nga ban. Mao to'y dagan kuan, namatyan jud to upat ka buok. Dead on the spot ang 4 na mga pasahero ng nabanggang puting van. 2 naman ang sugatan, ligtas naman ang driver nito. Inaalam pa ng otoridad ang ugnayan ng mga sakay ng puting van. Sa inisyal na investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, nawalan umano ng kontrol sa kanyang manibela ang driver ng gray na van kaya't gumewang siya papunta sa lane ng kasalubong na puting van. Wala pang pahayag ang nakabagang van driver na nasa custody na ng TEU. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Dako tayo sa ibang balita, saan naabot ang 20 pesos ngayon? Isang pirasong kamatis. Ganyan na po kamahal ang kamatis matapos ang selebrasyon ng bagong taon ayon sa Department of Agriculture. Ang presyo na iba pang gulay tinutukan ni Bernadette Reyes. Kamatis ang isa sa mga pangunahing rekados sa mga ginisang ulam, sinigang at iba pa. Pero si Lot na magluluto ng sinigang, binawasan ng binibiling kamatis dahil sobrang mahal daw ngayon. Binawasan ko, sobrang mahal. So, hindi naman siguro practical na maglagay ng marami. Magkano po ba kanina? 73. Ilang piraso po yun? 4. Ang karinderyang ito, diskarte na lang para kahit paano may sahog pa rin na kamatis sa mga ulam. Imbis na 3, binabawasan na lang, ginagawang 2 or depende sa luto. Kagaya po ng sarsyado, binagoongan, hindi pwedeng walang kamatis. Napipilitang lagyan. Kahit mga 1 or 2 lang. Pumalo hanggang 360 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila, batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Mas mataas yan kumpara sa presyo bago magbagong taon at halos kapareho na ng 1 kilong baboy. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, umaabot hanggang 320 pesos ang kada kilo ng kamatis. Nang ipatimbang ko nga ang 2 pirasong kamatis na ito, umabot ng 44 pesos. Sobrang taas ngayon ng kamatis. Ang sabi ng mga supplier, wala silang supply. Tiyaga-tiyaga lang, hanap-hanap naman. Gaya nung January 1, to Divisoria Balintawa ko paikot-ikot. Kahit 1 piraso, halos wala akong makita eh. May nakuha nga ako, hindi pa ganun, talagang hilaw na hilaw. Sa Litex Market sa Quezon City, 280 ang kilo ng kamatis. Pag talagang mahal, X muna. Ganon din naman yung lasa eh. Hinahanapan ng ibang alternatives. Halimbawa, tomato sauce, kung ano yung mas makakamura. Mataas po. Marami pong paghawak ng ganyan. Pag tinanong presyo, binibitawan na pag nalalaman na yung presyo. Mahal po talaga. Ganun po talaga pag may mga special holiday. Tumataas po yung mga ingredients. Nandun pa po yung siguro yung mga stock nila na dumating before ng holidays. Kaya mataas pa rin. Sa Ilocos Norte, nasa 180 pesos ang farm gate price ng kamatis. Aabot ng 220 pesos kada kilo naman ang presyo sa mga pamilihan doon. Nagtanim kami noon pero nabagyo. Kaya ngayon, kukunti na lang ang kamatis.
Kaya mahal. Sa Bataan, papalo rin sa 200 pesos ang kada kilo ng presyo ng kamatis sa bayan ng Urani at Dinalupihan. Tumaas din ang presyo ng carrots, patatas at pechay Tagalog. Bumaba naman ang presyo ng talong at sayote. Sa Mangaldan, Pangasinan, naging matumal naman ang bentahan ng karne. Pero nananatiling mataas ang presyo ng karne ng baboy na naglalaro sa 350 pesos per kilo. Ang manok naman, bumaba ang presyo. Mula sa 250 pesos per kilo, 200 pesos na lang. Sa Iloilo Central Market naman, hindi pa rin bumababa ang presyo ng karne ng baboy na nasa 380 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda ng baboy, kulang pa rin ang supply dahil sa mataas na demand noong holiday season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ng Department of Agriculture para ipaliwanag kung bakit mataas ang presyo ng kamatis at iba pang bilihin. Hindi na nagising ang isang lalaki na tutulog sa Maynila matapos siyang pagbabarilin. Sa hiwalay naman na pamamaril, lalaking nakikipagkwentuhan naman ang itinumba ng riding in tandem. Nakatutok si Jomer Apresto. Bangkay na ng datnan ng kanyang mga kaanak ang lalaking ito na pinagbabaril sa kahabaan ng Kapulong Street, Tondo, Maynila pasado 1:00 ng madaling araw. Pitong putok eh. Maya-maya may muna sa aking pamilya umiiyak. Sabi ko, gagawin, tulungan mo naman ako. Sabi ko, bakit? Pinatay yung kapatid ko. Ayon sa mga kapatid ng biktima, nakikipagkwentuhan sa ilang residente ang biktima nang dumating ang riding in tandem. Bumabaraw ang gunman at umakbay sa biktima. May dinanong daw po na pangalan kung siya daw po yun. Ngayon hindi po nagsalita dahil nakita daw po ng kuya ko may baril daw po yung lalaki. Ngayon ginawa ng kuya ko umatras. Pag atras daw po, doon po pinaputok ang kuya ko ng baril. Ayon sa Manila Police District, hindi bababa sa 5 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Tingin ng mga kaanak ng biktima, mistaken identity ang nangyari. Pero aminado sila na gumagamit ng illegal na droga ang biktima. Pero hindi naman po araw-araw. Pero kahit po gumagamit yun, wala po siyang niagrabyadong tao. Sana po matulungan po kami na bigyan po ng justisya yung pagkamatay ng kuya ko. Patay rin ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa bahagi ng Barangay 163 sa Tondo. Ayon sa barangay, natutulog ang biktima nang biglang paulanan ng bala. Ang uno, alas 6 ng umaga. Nagkabarilan, nagkandun lang kami. Yung mga gunman, hindi namin kilala. Residente namin yan. Matagal nang nawawala yan dito eh. Bumabalik, mawawala, babalik. Pero sabi ng barangay, nakita sa CCTV ng katabing barangay ang pagdaan ng 3 lalaki na itinuturing na mga sospek. Pero di raw nakuhanan sa CCTV ang mismong krimen. Ayon naman sa pulisya, 11 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Napagalaman na dating hold-upper ang biktima at kalalaya lang daw. Patuloy ang investigasyon kaugnay sa 2 insidente ng pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Pansamantalang inilipat ng pwesto ang mga nagtitinda sa ruta ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno para sa seguridad ng mga deboto. Pero ilang araw bago ang pista, may ilang deboto na pumunta sa Quiapo para makaiwas daw sa siksikan. Mula sa Quiapo sa Maynila, nakatutok live si Katrina So. Katrina? Ivan, handang-handa na raw ang mga otoridad at ang pamunaan ng komite ng pista ng Poong ng Jesus Nazareno para sa Traslasyon 2025. Ang 80 taong gulang na si Sally Paz, ngayon pa lang ay nagpunta na sa Quiapo para makapagdasal sa Poong Jesus Nazareno. Kung sa nakalipas na 3 dekada ay lagi siyang sumasama sa traslasyon. Hindi na raw muna ngayong taon dahil noong 1 taon naipit daw siya sa prosesyon. Hindi ako makagalaw. Tsaka nahilo ako kaya ngayon inagahan ko na ang punta. Yung sa prosesyon ngayon lang hindi. May ilang deboto ring nagpunta na ngayong araw para makaiwas sa siksikan sa mismong araw ng pista. Oo, inagahan kasi masikip eh. Para hindi na ako makadagdag pa sa, di ba, sa gulo ng madami kasi. Ngunit may iba na talagang di raw palalampasin ang mismong pista ng Jesus Nazareno na napakalaki raw ng parte sa kanilang buhay. May hinihiling po kasi ko. Pagaling ng anak ko, tsaka yung
may isang bagay na ako na hinihingi talaga na sana mapagyan ako. Every year po talaga kami, nagsisimba po talaga kami. Kasi sa sobrang dami po naming hiniling, talaga pong lahat ibinigay. Ngayong taon, inaasahang mahigit 6 na milyong mga deboto ang makikiisa sa prosesyon. Kaya naman talagang mahigpit daw ang ipapatupad na seguridad. Pinapaalala po natin na magkakaroon tayo ng mahigpit na pagpapatupad sa pag-scan ng kanilang mga gamit. Kaya ang aming laging paalala, kung gusto nating makapasok sa simbahan ng mas mabilis, kung hindi naman kailangang magdala ng mga bag, wag na pong magdala. Kasi pagka tayo ay may bag, tayo pa ay mag-undergo sa mga scanning process pa. Nakiusap din ng Quiapo Church sa mga deboto sa ruta ng traslasyon na huwag salubungin ang prosesyon. Huwag din daw dalhin ang malaking replika dahil ito ang nagpapabagal sa prosesyon. At dahil inaasahang uulan, papayagan ang pagsuot ng manipis na kapote. Ipinagbabawal din ang pagtitinda sa ruta ng traslasyon. So mga vendors natin na nagtitinda ng fishball, kasi naka-stick po ito, kadalasan po, nakakasugat po ito sa kanilang mga paa. Pangalawa, higpit natin pinagbabawal yung pagtitinda ng mga babasagin na bote kasi once na nalaglag ito, nagkalat sa daan, masusugatan naman yung mga nakayapak natin na mga deboto. Naiintindihan naman daw ito ng mga nagbebenta rito sa Quiapo. Kaya naman, may lugar na raw sila na pansamantalang paglilipatan. Binibigyan naman po kami ng lugar eh. Doon po kami sa kabilang way. Para po hindi din po kami maipit ng maraming tao. Ang simbahan naman ngayon pa lang ay nagpapaalala na sa mga nagnanais na sumampa sa andas. Sa taong ito, ipinagbabawal pa rin po ang pagsampa sa andas. Dahil nga ang nais natin, makita ang mahal na Poong Jesus Nazareno ng lahat ng tao. Mas lalo rin daw na pinagtibay ang andas. Kung dati ay sarado umano sa tuktok na bahagi ng andas, ngayon ay bukas na raw ito nang sa gayon ay mas maraming makakita sa poon. Ang Red Cross naman, full force daw ng kanilang mga volunteer ang ide-deploy sa pista. May 17 first aid stations din daw na itatayo sa mga strategic points ng ruta ng traslasyon. May mga naka-standby din daw na ambulansya. Ivan, paalala naman ng Quiapo Church na kapag magpupunta rito, mas makakabuti kung busog na o nakakain na nang sa gayon ay hindi mahilo. Ihanda rin daw ang puso at kalooban nang sa gayon ay makapagdasal ng taimtim sa Poong Jesus Nazareno. Ang pahalik naman, Ivan, o yung Kissing of the Image ay magsisimula sa January 7, Martes. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Katrina, bukod sa paglilipat sa mga vendor sa ruta ng traslasyon, nakapag-ikot na rin kaya ang lokal na pamahalaan para siguruhin na yung halimbawa yung mga manhole, baka merong mga naiwang walang takip o kung anumang mga makakaharang para sa mga deboto dyan? Sa inisyal na impormasyon na ibinigay sa atin, Ivan, nag-iikot na raw ang DPWH para i-check yung mga manhole kasi delikado raw yan sa prosesyon. Bukas naman daw, sa inisyal din na impormasyon na ibinigay sa atin, mag-iikot naman daw ang PNP dito sa lugar. Ivan? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.